Magandang araw, magbibigay ako ng maikling paliwanag tungkol sa panganib at solusyon para sa mga sibilyan kung may pag-ataking nuklear. Kaya may mga pahayag na inilabas ngayong Lunes, Abril 25 ni Sergey Lavrov na siya ministro ng Ugnayang Panlabas ng Rusya. Ang mga pahayag na ito ay nagsasaad na para sa Rusya mula sa pananaw ng Rusya ay nasa ikatlong digmaang pandaigdig na tayo at na ang panganib ng digmaang nuklear ay napakataas na ngayon. Una, dapat nating tukuyin ang banta. Kaya sasabihin ko na, ang banta ngayon ay mas kapani-paniwala kaysa dati sa ating teritoryo. Hindi na ako papasok sa mga detalye, pero ang mga armas na maaari nating harapin na yon ay mga sandatang termonuklear na gumagamit ng pagsasanib nuklear. Siyempre, marami pang ibang uri ng mga sandatang nuklear. Pero para magsimula sa isang makatwiran at matibay na batayan ng pag-iisip, masasabi natin na ang pamantayan ay ang pandagat na kargang nuklear na may 20 megatonelad. Kung mangyari ang mga banta, ganitong pag-atake ang posibleng maranasan natin. May mga tactical na sandatang nuklear na mas mahina at mayroon ding iba na 2 o 3 beses na mas malakas. Para bigyan kayo ng ideya, sa isang karaniwang pag-atake na 20 megatons kumpara sa isang lugar ng epekto, mayroon kang radius na 50 hanggang 60 kilometer kung saan wala ng anumang buhay dahil sa bugso ng pagsabog at radyasyong init. Sa totoo lang, nagkakaroon ng matinding pagtaas ng temperatura na nadudulot ng sobrang grabing mga paso. Pagkatapos, may napakadelikadong fallout sa mga 500 kilometer depende sa panahon. Sa isang pagsabog na 20 megatonelada, magkakaroon ka agad ng pagkawasak sa 400 kilometer square. Sa madaling salita, kaya mong sirain ang urbanong komunidad tulad ng Lyon, Marseille o Bordeaux sa isang atake. Halos agad-agad. Kaya, gamit ang isang karaniwang surface strike ng Founder, magiging ligtas ka naman. Lampas sa 500 kilometer nasa mas hindi delikadong lugar ka na. Depende rin kung medyo swertehin ka sa panahon. Ang unang bagay, kailangan ninyong kumilos agad pagkatanggap ninyo ng impormasyon. O kapag naramdaman ninyo o narinig ninyo ang pagsabog na parang nuclear, may mga 15 minuto kayo para magtago sa ligtas na lugar. Dito, may dalawang sitwasyon, kung kayo ay nasa bahay ninyo at kung hindi kayo nasa bahay ninyo. Ngayon, kapag hindi kayo nasa bahay ninyo, kung kayo ay nasa kotse, halimbawa, kailangan ninyong maghanap ng underground parking sa lalong madaling panahon at bumaba hanggat maaari sa pinakailalim ng parking na iyon. Kaya ang mga underground parking, may iba pa mga issue na konektado dito dahil may mga ventilasyon, pero sa pangkalahatan, ganoon pa rin yon. May isa pang kawili-wiling solusyon. Kung hindi kayo makakauwi sa inyong bahay sa loob ng 15 minuto at wala kayong underground na paradahan, kailangan ninyong lumabas ng inyong sasakyan. Dapat ninyong malaman na lahat ng tao na matrap sa trapiko o nasa daan pa sa kanilang sasakyan sa oras na yon ay malalantad sa matinding radiation at mabilis na mamamatay dahil sa kanilang mga sugat. Kaya, ang iba't ibang mga silungan na maaari ninyong hanapin kapag kayo ay nasa labas ay ang mga basement, mga paradahan, malalaking gusali, mga underground na paradahan, mga gusaling gawa sa konkreto, ang subway at lahat ng yon hanggat maaari ay sa pinakamababang bahagi. Kung sakaling nasa kotse kayo, maaari rin kayong magdala ng kapaki-pakinabang na kagamitan. Tatalakay natin ito mamaya. Kapag nahanap ninyo na ang inyong silungan, tandaan ninyo na kailangan ninyong manatili sa loob ng hindi bababa sa 72 oras. Kailangan ninyong magtiis gamit ang kung anong meron kayo. Kung lalabas kayo sa loob ng 72 oras na ito, wala kayong tsansa na mabuhay. Pagkatapos ng 72 oras, mas malaki na ang posibilidad na makaligtas kayo. Ngayon, ang pangalawang sitwasyon ay kapag nasa bahay kayo o agad nakabalik sa loob ng 15 minuto, ito ang pinakakanais-nais na sitwasyon, kaya may prosesong kailangang sundin. Dapat ninyong malaman na kailangan magkulong ng 3 linggo para tumaas ang tsansa ninyong mabuhay sa panahong yon. Hindi na nakamamatay ang radyasyon, ngunit delikado pa rin, kaya maaring pag-isipan ng paglikas. Kaya, mas kaunti. Magiging pabor ang panahon, ibig sabihin kung uulan, may nyebe at mahangin, mas mabuti. Magiging ganon dahil ikakalat nito ang mga radyaktibong abo at makakatulong ito sa paglilinis, sabihin na nating, ng paligid ng mas mabilis. Ngayon, ang proseso.
Kapag nasa bahay ka, kung may dala kang damit, hubarin mo agad ang mga damit mo sa lalong madaling panahon. Pwede mong ilagay ang mga ito sa isang plastic na bag pero ilagay mo ito sa labas ng bahay mo. Pwede mo rin itong ilagay ng maramihan sa labas kung nagmamadali ka. Huwag mong hawakan ng ilong mo. Huwag mong kuskusin ang mga tainga o mga mata mo kung galing ka sa labas at kakauwi mo lang sa bahay. Sa kabilang banda, kailangan mong maghugas ng mabuti, simulan mo sa mga mata, ilong at mga tainga. Gamit ang mga basang tissue, yon ang unang paghuhugas. Kailangan mo ng mga basang tissue sa bahay. Linisin mo ang buong katawan gamit ang mga basang tissue, tapos saka ka maghugas ulit, maligo ka. Sabon. Pero yung simpleng sabon lang, dapat mong malaman na may mga sabon na may halong chemical na pwedeng magpalala ng problema, kaya simpleng sabon lang. Yung sabon de Marseille, ayos na ayos yon. Pagkatapos, kailangan mong patayin ang mga VMC, ang mga ventilasyon, isara lahat at magkulong ka ng maigi. Takpan mo lahat ng butas gamit ang plastic at tape na dapat ay meron ka na sa bahay. Ang layunin nito ay para mabawasan ng husto ang pagkakalantad mo sa mga radioactive na alikabok. Kaya, sa oras ng emergency, pwede kang maghanda ng isang maliit na kwarto sa bahay mo at kapag maayos na ang lahat, pwede mong palakihin ang espasyo na ginagamit mo. Pagkatapos ng shockwave, ang unang 24 na oras talaga ang pinakadelikado. Kaya nariyan ang lalaking alikabok at ito ang mga sobrang toxic at sobrang kontaminado. Pagkatapos, may mas pinong mga alikabok na kadalasan ay hindi gaanong delikado. Kung may inaasahan kayong mga tao sa bahay, kailangan ninyong tulungan ang mga dumarating. Maghanda kayo ng mga maskara at simpleng maskara tulad ng mga maskara sa konstruksyon o mga maskarang FFP2 para matulungan ang mga tao na mag-asikaso at magdekontamina. Kaya tandaan ninyo na kung may mga taong kontaminado, magkakaroon sila ng sintomas. Ang sintomas ay nagsisimula sa pagduduwal, kaya kung sila ay nasusuka, sila ay nakontamina at hindi ito magandang senyales. Kung may pagsusuka na, ibig sabihin ay maluban na silang nakontamina at kung may pagtatae, kumbulsyon o pagkalito. Ibig sabihin talagang matindi na ang pagkakakontamina nila. Sa ganitong sitwasyon, mamamatay sila ng mabilis sa loob lamang ng ilang oras. Sa 3 linggo ng pananatili sa loob, ano ang dapat asahan? Sa simula, wala na kayong tubig, kuryente, telepono, telebisyon at internet. Maaring gumagana pa ang ilang serbisyo, pero sa simula, asahan ninyong wala na kayong magagamit. Malamang na ginawin kayo dahil mas kaunti ang sikat ng araw dahil sa mga radyaktibong abo. Lahat ng darating ay kontaminado o dapat ninyong ituring na kontaminado, kaya hindi na kayo makakapagpainit. Halimbawa, hindi nyo na magagamit ang kahoy sa labas at bawal na rin kumuha ng prutas o gulay doon. Tingnan natin kung paano kayo maghahanda. Kailangan ninyo ng delata at bottled water na sapat ng hindi bababa sa 1 buwan. Kaya, dapat ninyong malaman na kung may gripo pa kayong tubig, maaari pa ninyo itong gamitin. Inirerekomenda na gamitin lang ito sa paliligo, pero wag na wag ninyong iinumin. Pagkatapos, kakailanganin ninyo ng mga kumot, kandila, plastic, mga trapal na plastic at tape. Isang simpleng FM radio, yung pinaka-basic na may kaunting elektronikong bahagi lang, tulad nito na kayang gumana mag-isa. Kakailanganin ninyo ng mga maskarang FFP2 at mga pamunas at iba pang pang-araw-araw na gamit. Isaalang-alang pa ang iba pang kailangan. Vous resterez en autonomie longtemps. Mas tataas ang tsansa ninyong mabuhay. Kaya bago kayo lumabas na yon, sa 3 linggong ito, subaybayan ninyo ang panahon at balita. Sa pamamagitan ng radyo FM na mayroon kayo, maaring hindi ito gumana ng ilang araw. Pagdating ng radioactive na abo, mag-iingay at titigil ito. Tapos, unti-unting gagana muli. Ito lang sa ngayon ang aparatong dapat gumana. Kailangan siguraduhin muna bago lumabas na walang bagong pag-atake at hindi dapat lumabas kung may mga abo sa labas. Kung maaari, kapag lalabas kayo, magsuot kayo ng kagamitan. Pinakamababa ay FFP2 na mask na nakaimbak na, goggles na pangkonstruksyon, at dapat ay takpan ang buong katawan hanggat maaari. Kaya isang bagay na kailangan ninyong gawin bago pa man ay ang magkaroon ng maayos na pag-unawa sa inyong geographical na kapaligiran. Kaya tandaan ang mga lugar na posibleng bumbahin.
tulad ng mga paliparan, lalo na ang mga sentrong urbano at malalaking kabisera ng reyon. Alamin kung may mga posibleng silungan sa inyong lugar at kilalanin din ang lokasyon ng mga nuclear power plant. Imbestigahan nyo rin ang karaniwang direksyon ng hangin sa lugar nyo. Dapat isaalang-alang na ang lahat ng alikabok na radioactive ay kakalat ayon sa direksyon ng hangin. Sa paglikas ninyo, itala ang direksyon ng hangin sa loob ng 3 linggo. Makakatulong ito para maiwasan ang kontaminadong lugar at makalikas sa mas ligtas na lugar. Iwasan ang mga lugar na may planta ng nukleyar para maiwasan ang problema. Karaniwan, 50 km radius ang itinatakda para sa kaligtasan. Isang paalala naman tungkol sa mga tableta ng yodo, dapat ninyong malaman na ang mga ito ay laban lamang sa radioactive na yodo. Dapat ninyong malaman din na kapag may nuclear strike, maraming radionuclides ang kumakalat sa paligid. Minsan, wala talaga ang radioactive na yodo. Kaya mahalagang magkaroon ng mga tableta ng yodo kapag malapit ka sa isang nuclear power plant, lalo na kung may mga nuclear strike o kahit hindi naman nuclear strike kundi mga karaniwang pagsabog din. May mga tagas-base sa planta, sa ganitong pagkakataon, ang pag-inom ng stabilized na iodine ay inirerekomenda bilang pang-emerhensya. Ang layunin mo ngayon ay makalabas sa 500 kilometer na zone na ito para makapag-assess ng sitwasyon. At kung papala rin, kaunti lang ang magiging kontaminasyon mo. Ngayon, mabilis nating susuriin ang gamit ko dito na tutulong maiwasan ang 3 linggong pananatili sa loob. Tama, kung tama ang suot mo, makakalabas ka na pagkalipas ng 3 araw. Pero depende pa rin sa sitwasyon, pwedeng mas maaga o mas matagal. Dito, meron tayong kasuotang NBC. Ito ay isang kombinasyon mula sa hukbo ng United Kingdom. Sa pagkakaalala ko, nakabalot pa ang mga ito. Gawa pa nung 1,900 isa medyo lumana. Pero nakabukas na ako ng isa kamakailan lang. Perpekto pa ang kondisyon ng mga ito, kaya may pang itaas at pang ibaba ka. Pagkatapos, kakailanganin mo ng guwantes. Yung guwantes na may matibay na proteksyon at talagang para sa mga chemical, kakailanganin mo ng guwantes, proteksyon at matitibay na bota. Mas maganda kung bago lahat ng gamit na ito, kailangan mong kumuha ng maayos na gas mask na dekalidad, i-adjust mo ito, mas maganda kung bago rin ito, pati ito, i-adjust mo na rin bago gamitin. Kakailanganin mo ng tape, yung tape na may fiber tulad nito, ito ang pinakamaganda. Kadalasan mas selyado ito. Pwede ka rin gumamit ng tape na pang marine na tulad nito. Kailangan mong idikit ang mga guwantes sa iyong jacket gamit ang tape at kailangan mo ring idikit ang pantalon sa may bahagi ng iyong bota. Pagkatapos, meron kang mga filter, kaya mga filter ito. Kunin mo yung pinakamagandang klase ng filter mula sa serye ng brand na meron ka. Kunin mo yung mga filter na may malawak na saklaw, yung pinakamalawak na saklaw na posible pagdating sa pagsala ng mga kontaminante. Ayan, tapos na tayo sa mabilisang paliwanag na ito. Kaya, humihingi na ako ng paumanhin sa inyo ng maaga para sa paksang ito na hindi masaya at medyo nakaka-stress pa nga. Sa tingin ko, mahalagang malaman at tandaan ninyo ito dahil makakatulong ang mga pangunahing hakbang para tumaas ang tsansa ninyong mabuhay. Kung magiging maayos ang lahat, magkita tayo muli sa susunod na video.